Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titinan natin kung ano yung energies for you ngayong Burr months. September, October, November, December. Ayan. So if you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services. Extended yan ngayong September 2025. Ayan. So kung interesado kayo, mag-book na kayo. Yung link nasa description at sa pinned comment. Pa-like, share, subscribe na rin dito sa ating channel. And also comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Meron tayong free one question tarot reading para sa mapipiling magko-comment dito sa video na to. Ayan. So, let's see. Paalala lang, ang reading na to ay general reading ha. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Parang excited na kayo, Libra. Okay, let's see what's the energy for Libra. Burr months. Overall energy, challenge, opportunity, blessing. September, October, November, December. Bottom of the deck is the Three of Wands. Kaya naman pala excited kayo kasi itong Burr months ay for expansion, exploration. Kumbaga meron ka lang ina-anticipate, tinan mo siya, may tinitinan siyang, gumagamit siya ng binoculars. Kasi, meron siyang sinisipat sa malayo. Oo, so maaring may ina-anticipate ka na resulta ng pinaghirapan mo. So, you are going to see the results ng fruits of your labor. This is also about adventure. So, maaring meron kang exciting adventure na may experience ngayong Burr months. Going to different places, traveling, maaring first time mo makakapag-abroad or first time mo makakapunta sa isang lugar na talagang you've been wanting na doon ka makapunta. Yan, parang dream destination mo. This is also pagdating sa career, trabaho, may pag-unlad sa business mo, mas dadami yung sales mo. Eight of Pentacles is you really working hard. So, yung iyong effort, may magiging resulta yan. Kaya, keep going. Keep pushing. You have the Eight of Swords and the Three of Cups. I think finally you are stepping into your, stepping out of your comfort zone. Kasi maaring dati parang naisip mo na, ay, hindi ko kaya yan. Baka mahirap siyang abutin. Pero pagtatrabahuhan mo siya kaya maabot mo yun. Oo, meron din ditong celebration, may abundance. So maaring may mga reunion. Syempre, Burr months, usually may mga reunion parties, ganyan. So, you will experience that. Yung iba, meron kang pag-aaralan, no? Yung iba sa inyo, medyo masustress kayo dito sa pinag-aaralan nyo na to or magiging preoccupied yung isip nyo, pwedeng mapupuyat kayo dito sa inaaral nyo. Pero, worth it naman yan no? Meron tong magiging resulta. Kumbaga, part ng pagtatanim mo yan. Yung pagdadagdag ng kaalaman mo. And eventually, you will use that para mapaunlad mo yung sarili mo. Yan. It's time to make that decision. Oo. Kasi you've been thinking about it na iniisip mo, gagawin ko ba? Hindi. Gagawin ko ba? Hindi. So, you have to make that decision para mapalaya mo yung sarili mo doon sa stuck energy na yan na hindi ka makapag-decide. Para, umarangkada na. Okay, overall energy. The Ten of Cups, ang ganda happiness, prosperity, contentment. So, maaring marami kang mga activities with your family na magsasama-sama kayo. You will have wonderful experiences together. More on focusing on, pagfo-focus sa pamilya. Oo. Ang Burr months para sa inyo. Tsaka kung ano yung pangarap mo para sa family mo. This is fulfillment. Your challenge is, the Five of Swords. Some of you conflicted kasi. May mga times na, kumbaga parang alam nyo na kung ano yung gusto nyo. Pero biglang, meron kayong maririnig or meron kayong malalaman na
makakapagpa-stress sa inyo and you will feel na, ay, wag na lang pala. Ganon. So, maaring may conflict dito. This is also the time para i-sort out mo yung gusto mo. Kumbaga, be more open sa sarili mo. Like, totoo sa sarili mo. Na bakit mo nga ba gustong ma-achieve yun? Bakit yun yung goal mo? Be true to yourself. Kasi yun yung mag-guide sa'yo sa direction na tama na tatahakin mo. Kasi pwedeng, halimbawa, meron kang sinet na goal. Itong goal na to ay, kung tutuusin, hindi mo talaga gusto. Kaya lang, na-pressure ka lang sa paligid mo. Kasi yun yung trending. Yun yung trend. Yun yung ginagawa ng mga tao sa paligid mo. Pero hindi mo naman gusto. Yung parang gusto mong makisabay lang. So, ask yourself if you really want it. Kasi magkikreate yan ng conflict sa sarili mo, sa plano mo. Your opportunity is the 9 of Cups. Wow. Ang ganda. Kasi 9 of Cups is wish fulfillment. Optimism. So, may opportunity ka na ma-achieve yung mga goals mo. Kung magiging positibo lang yung pananaw mo. Kaya, guard your heart, guard your mind. Huwag mong hayaan na maapektuhan ka ng mga nega energies around you. Focus on your goals. Kung ano yung gusto mong ma-achieve at ano yung mararamdaman mo pag na-achieve mo na yun. Yun yung panghawakan mo. Kasi mas magiging madali para sa'yo na ma-manifest yung mga goals mo. Your blessing. Ano yung blessing? 4 of Cups. As a blessing, meron kang matutuklasan, like marirealize na ito pala yung para sa'yo. Oo, ayan, hindi mo kasi siya napapansin sa una. Kumbaga, it is there all along. 'Di ba? Pwede tong relationship na person sa buhay mo na akala mo hindi siya yung para sa'yo. Tapos, siya pala yun na laging nandyan para sa'yo. Or, ito yung mga yung mga gusto mo talagang ma-achieve sa buhay. Tapos, sa iba ka nakafocus kasi akala mo doon ka ma-accept ng ibang tao. But the blessing here is finally realizing what you really want. Kung ano talaga yung gusto mo. Ang sarap kaya sa pakaramdam na yung ginagawa mo, gusto mo. Kasi hindi ka na kailangan pilitin. Oo, hindi mo na kailangan pilitin sarili mo. Parang hindi siya trabaho para sa'yo. Parang hindi na siya routine para sa'yo. Kasi, ano na yun eh. It's like your lifestyle na. 'Di ba? September, King of Pentacles. Very reliable, generous energy. So, maaring marami kang matutulungan, mag-share ka ng iyong blessings. And when it comes to your career, finances, you are in control of your finances. Financial stability. And meron ka pang mga bagong may isip, mga ideas on how to create more money. And then October is the 6 of Pentacles. So yeah, it's time to share your blessings. So yung October for you, maaring meron kang mga ideas on how to help other people. Ang pagtulong naman hindi lang yan sa pera, no? Pwedeng ibang resources yan. Pwedeng knowledge, time, energy, effort. Yan, isi-share mo yan. And dahil dyan, mas lalo kang i-blessed. This is also time for your family. Mababalance mo rin yung pasok ng pera mo, labas ng pera mo. So, yung cash flow is maganda ang balance yung pasok at labas ng pera. And then, yung November, Queen of Swords, the truth. I think mas lalong magiging solid yung ambition mo sa buhay pagdating ng November. Lalo na't nakikita mo na nagiging fulfilled ka sa ginagawa mo. Yung parang you want to do more, you want to excel more sa ginagawa mo ngayon, sa career mo, whether sa career yan, trabaho, or business. And mas mature ka ngayon. So, kumbaga, alam mo na yung
pasikot-sikot. Oo. Ng iyong path. Nung landas na tinatahak mo. You're a very strong and powerful person. And then, pagdating ng, December, very loyal ang energy mo. Wise, charming. This is financial stability. Ayan, may King of Pentacles, may Queen of Pentacles. Yung iba sa inyo, meron kayong partner na pareho kayo ng interes sa buhay, pareho kayo ng, kumbaga, may mga bagay ba na pinagkakaiba kayo, pero ang goal ninyo, pareho lang. You get me? Ayan. So, some of you, meron kayong promotion sa work, pwedeng yung iba, mapopromote, or madadagdagan yung sweldo. Salary increase, ngayong December, or meron ding makakapag-ipon ng malaking halaga. Okay, money, career, finances. You have the Star. Oh, wow, this is healing. Pagdating sa financial problems ninyo in the past, ngayong bare months, makakabawi na kayo talaga. Oh my God, merong fulfillment, You have the World and the Strength card. Wow, ang tibay. Matibay ang finances nyo, trabaho nyo, career nyo. Yung iba, you will be rewarded. You will be recognized, no? Oo. Maraming taong magse-celebrate ng success mo sa career mo, trabaho mo, business mo. And then, sa relationship, the Devil, 9 of Cups. Okay, be careful, no? Maari kasing, yung iba sa inyo, nasa isang toxic situation. Alam mo yung relationship na masaya ka naman, pero may kulang, or yung bang naghahanap ka ng fulfillment. Pwede kasi yung iba nag-o-obsess sa isang relationship, or minsan parang bulag sa pag-ibig. Like, hindi niya nakikita kung ano yung red flags ng person. So, you might want to have that reality check, no, with the Justice card. If this is the person na gusto mo talaga for yourself. Observer, ayan, magiging malakas ang iyong pakiramdam kasi very observant, no? Nakikita mo yung mga detalye sa paligid mo. Some of you talaga focus sa pagpapaunlad ng inyong income, ng inyong trabaho, ng career path ninyo. Meron kayong talagang mamadaliin, or parang if ipa-prioritize na matapos, can be a project, opportunity ngayong bare months. Happiness and well-being, love it. So you will feel happy, contented, and focus on your self-care, self-love, ganyan. Unsettled times, need to plan ahead. Yes, maging maingat ka rin sa mga actions na gagawin mo. Make sure na may plan A, plan B ka. Para just in case hindi mag-work yung plan A, may plan B ka. Wow, plenty of material things. Wow, siksik, liglig, umaapaw. Ang blessings for you, Libra. Congratulations. Strength. Take time to make clear decisions, bring awareness and light to the situation. Yes, magkakaroon kayo ng lakas ng loob na talagang makapag-decide na makakabuti para sa inyo. Hindi kayo matatakot na. Kasi minsan ng Libra, hindi alam kung alin talaga no? Okay, yes. And you will surrender anything that is beyond your control. You will let go of your limiting beliefs. You will be as expansive in your thoughts and in your soul. So some of you, this is about spiritual awakening, awareness. Maaring, yung iba sa inyo, you are manifesting something big, something great ngayong bare months, and it's happening. Okay? So that is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.